Madaming mga content creators ngayon sa Facebook na nagrereklamo sa kita nila. At yun, pinapost nga nila na millions of views, hindi man lang makakabili ng sardinas. Sa Facebook kasi yan, mga tol. Iba yung sa YouTube, iba yung sa Facebook. Mas mabilis kasing makagain ng views sa Facebook, at saka iba yung ano niya, algorithm kumpara sa YouTube. Sa YouTube kasi medyo talaga malakas yung bigayan doon, lalo na kung tinamahan mo yung niche na tinatawag nila, like yung finance. Malakas yan kasi yung mga finance, like yung sa insurance, forex, crypto, malakas mag-ads yung mga yan eh. Malakas yung labanan dyan kasi kumikita sila dyan, kaya matindi yung bidding. While sa ibang niche ay hindi ganun katindi, kaya hindi ganun kalakas yung bigayan. Pero kahit pa dun sa pinakamababang bigayan sa YouTube, di pa rin tatalunin ng Meta yung bigayan na yun. Sa Meta kasi, unless na mala-Ivana ka or yung mga at least nakaka 5 to 10 million views per video, ay hindi ka makaka-survive. Maliban na lang kung may mga promotional or mga collaboration, like yung iba kaya pinapatulan nila yung mga talpakan, sugal, kasino. Yan, kaya pinapatulan nila yan kasi nga hindi ganun kalakas yung kita. Yung mga ganyan, yung mga kumpanya, yung mga agents, nagsasamantala yan sa mga malalaking views. Alam kasi nila na hindi naman ganun kalakas yung kita, kaya pag nag-offer sila, ang hirap tanggihan eh. Kaya ayun, madaming natitempt kasi syempre survival nga naman, no? Yun yung trabaho ginawa mo, yun yung inano mo, kinonsider mo na bread and butter mo. Ayun. Pero nakaka-inspire yung mga yung bukod tanging camera lang nila ay yung mobile, which is yun naman talaga dapat as a start bago ka mag-invest. Na ako palpak kung ano-ano may mga pinagbibili kong mga camera, tapos hindi naman solid yung nagiging content kasi sabog din yung utak ko iba-iba yung mga kino-content ko alam ko yung mali ang problem hindi ko kino-correct, matigas ang ulo ko. Ngayon ito yung ginawa ko na isa sa mga gusto ko kasi is like yan, talking head, vlog lang. Nagiging kasi sa akin yung editing, nagiging black. Hindi ako makapag-content ng marami kasi natatambakan ako. Pag natambakan ako ng editing, wala na. Unlike ito, raw, tapos yung iba gusto pa yung ganyan, no? Raw lang, wala nang edit, upload na. Kaya mas nakaka-save tayo ng time. Ngayon, pag-usapan natin yung mga gustong mag-content, maging content creator, kung ano ba yung kailangan nilang gamit. So basically, kung meron kang cellphone na kayang mag-record kahit 720p pa yan, tama ba? 720, parang ganon. Kahit ganon, HD, kung meron kang ganon, pwede ka na mag-start. Hindi mo kailangan bumili ng mga mamahaling gadgets, mamahaling gamit para mag-start. May mga may mga tao kasi na iniisip na kagaya ko nung una talaga, na kailangan magandang gamit ko, maganda yung camera ko. Sa totoo lang, wala namang pakialam sa quality yung mga somehow yung mga tao, basta goods yung content. Pero syempre somehow nakikita pa rin dapat. Hindi naman yung solid na pixelated, no? Kailangan nakikita pa rin, lalo na yung audio. Yan, kung kailangan niyo mag-invest ng audio, kasi minsan pagka maingay yung video, nakakairita,
kahit maganda pa yung mensahe mo, kahit maganda pa yung content mo, iiwan ka eh. Kaya maganda mag-invest kayo sa mic soon, hindi naman agad-agad. Usually yung mga cellphone maganda na yung ano nila, yung mga ano nila, yung mga audio nila, okay na yan eh. Pero may time talaga na kailangan na naka-mic. Like nasa maingay ka na environment, minsan kailangan yun. Audio, good audio, ano yan, good yan. Tapos yun lang, at saka mag-invest ka as aralin mo, sumali ka sa mga groups, pag-aralan mo yung mga dapat pag-aralan. Kahit hindi ka bumili ng mga courses, kahit sa YouTube lang pwede kang mag-search. No, si paring Ralph nga, yung si Rasul Unfiltered, parang ganun yung channel niya. Yun nga, minotivate ko na simulan na niya. Pero again, kahit pa talagang solid yung gusto mong ginagawa, gusto mong i-YouTube or i-Facebook, kahit solid yan, kailangan natututo ka. Along the way, upload ka ng 100 videos. Pag naka-upload ka dyan sa pang 100, sa pang 50, nag-i-improve ka na talaga. Makikita mo ang layo ng difference dun sa una. Possible nawawala na yung mga kagaya ko na yung mga ganon, no? Hanggang ngayon ako meron pa rin, pero nag-improve na kumpara dun sa dati. At saka yung mga, so ayun, yung mga ganong style, yun nga, yung mga ganon, yung pagka nabablock ka na, nagsasalita ka na lang ng mga automatic, or inahabaan mo yung mga tone mo, like kagaya ko, yung mga ganito, hindi na kayo pagdisal, mga ganon, no? Kailangan may improvement, hindi pwedeng consistent ka sa mali. Consistent ka nga, sabi nga nila, consistency is the key. Consistency is, meron pang isa aside sa is the key, pero nakalimutan ko. Anyway, hindi pwedeng maging consistent ka sa mali. Pagka naging consistent ka sa mali, kung ano yung resulta mo dun sa una, ganun din yung magiging resulta mo sa sa pangalawa, pangatlo. Kasi mali na, inuulit-ulit mo pa eh. Okay? Now, saan ka ba dapat mag-start? Sa YouTube, sa Facebook, sa TikTok. Actually, pwede mo naman i-upload ng sabay-sabay dyan eh. Sipagan mo lang, no? Minsan kasi pwedeng pumutok ka sa sa TikTok, pero hindi ka puputok sa YouTube or sa Facebook. Pero definitely yung TikTok nagbibigay ng free views yan. Libreng views. Madaming makaka-view sa iyo ngayon. Syempre, since madami ang makakakita sa video mo, kailangan unti-unti talaga nag-i-improve ka. Hindi pwede yung sinasabi ko sa inyo na consistent kang mali-mali. Kasi unang-una, signal yan sa signal yan sa mga platform. Like, isipin mo, may manonood sa'yo na 200, bibigyan ka ng libreng 200 ng mga platforms. Tapos nakita sa sa video mo, sablay. Sa una pa lang medyo, kaya nga sinabi kong mag-aral muna ng konti kahit pa paano. Or kahit hindi konti, mag-aral ka ng marami, mag-aral ka ng matagal. Pag-aralan mo, practice ka. Para pagka pinresent mo sa 200 or kung ilan man yung ibibigay na libreng view sa'yo ng platform, ay okay na kaagad. Kasi sa una, pag nakita nila, wala to. O ano ang ibibigay niya sa ibibigay niyang signal sa platform. Uy, bad influencer to. Anyway, bigyan pa rin natin ng chance. Ganun naman yan eh. Papansin mo, paunti-unti yung mga views mo. Pero meron at merong sasabog yan. Kung hindi ka magsasawang mag-upload at mag-aral. Like ako, hindi ako humihinto sa pag-aaral eh. Kung may nakita ako na, uy, ang ganda ng nito, ang ganda ng views nito, ang ganda ng engagement nito, inaaral ko pa rin yon. Papanoorin ko siya, aaralin ko ano ba yung meron sa kanya na wala sa akin. No, pwedeng pwedeng naka-atsempo din siya ng or pwedeng mas malaki yung chance na pwedeng dahil sa content niya mismo, magaling siya mag-content, nag-enjoy yung mga tao. Kumbaga,
in general, lahat ng makakakita sa kanya nag-e-enjoy. Kumpara dun sa pili lang yung mag-e-enjoy sa'yo, pili lang yung matutuwa sa character mo. And by the way, walang pakialam sa intro yung mga bagong viewers mo. Like sasabihin mo, may pakulo ka sa intro mo, like yung logo, mga ganon. Hindi na uso ngayon yan. Hindi na nila pinapansin yan. Walang pakialam sila. Tapos wag na yung mga pa-cute intro. Pwedeng diretso na kaagad. Pwedeng ibigay mo na yung hook, yung tinatawag nilang hook. Kung ano yung i-deliver mo sa video, yun ay sabihin mo. Like kunwari, nanalo ako ng 300,000 ngayon at ipamimigay ko ito sa mga first 5 na nag-like. Mga ganon, di ba? Mga hook na talagang papanoorin nila yung video mo. Kaya ko pa pinipigilan to. Kaya lumalaki-laki yung ilong ko dahil pinipigilan ko palaki-laki ng ano ko. So solid pigil. Para lang hindi ako magmukhang dinosaur pagka ngumanga nga. Tagalog ba yun, ngumanga nga. Anyway, malapit na akong makarating sa school ng isa sa mga sinusundo ko. Kanina dapat magpa-podcast ako or magvi-video ako dito sa pero hindi natuloy kasi nga nakalimutan kong pindutin. So, palabas na ako ng friendship at mukhang traffic pa naman. Pwede ba tayo mag-usap-usap ng konti? Paabutin naman natin ng 12 to 15 yung ating video. So ganun, kung mag-i-start ka sa YouTube, ganun yung gawin mo, tol. Or hindi man YouTube, sa Facebook. Madami na kasi, parang saturated na kasi yung content creation Kung titignan mo, parang saturated na kasi ang dami ng mga creators, kahit mga matatanda nga nagiging creator na, kahit mga bata. Pero yung mga bata ngayon ay kailangan ng kumuha ng permit to work. Yung mga magulang na pinapag-vlog yung mga bata, yun. Actually ako, muntikan na nga ako ganun kasi nung talagang hirap na hirap, sabi ko sa mga anak ko, tulungan nyo ako, mag-content tayo, sabi ko. Kasi sila adorable yung itsura, ako wala naman taong manonood sa akin na pinapanood nila ako dahil sa itsura ko, lalong maiinis dahil di tayo pogi, unlike kay Lance. Talagang yung iba ay nanonood lang dahil nagagandaan, adorable siya, maganda, kaya nag-i-stay. At best sa lahat is informative yung mga videos niya, yung mga content niya. Ano na siya full package na siya unlike tayo, maasa lang tayo na may magka-interest sa mga pinagsasabi natin. Anyway, dati naman akong speaker nung nag-networking, doon ko natutunan yung kadaldalan. Pero madalas akong mag-stutter yung kasi maiisip ko tapos may pumapatong na naman. Kaya minsan parang cliffhanger yung kapampangan. Cliffhanger. Ang hirap pagkakapampangan ka, sa totoo lang. Yung H. Anyway, lahat naman may flow. Yung iba F, yung iba TH. Ako inaaral ko yun, malay natin one day maging speaker ulit tayo. Kaya inaaral ko yung TH na yan. Kaya pag pinagtatawanan yung H namin kapampangan lalo na yung mga tropa natin, papabilangin ko sila ng ng 1 to 50. So pang 13 pa lamang mali na sila, pang 5 pa lamang mali na sila. Rebat ng ayun yung ginagawa ko minsan, palusot sa letter H natin. So malapit na ako mga tol, at I think yun lang. So mag-i-start kayong mag-YouTube, usap-usap tayo, mag-Facebook, TikTok, usap-usap tayo sa comment section. Kung hindi ka pa nakasubscribe, sana subscribe naman. Thank you and God bless mga tol. God bless.